manalangin tayo. Panalangin natin yung ating bayan. Una po ay manalangin po natin yung mga salanta po, yung pagsabog ng Bulkan sa Negros. No? Tapos, alam ko may pinapantayan din na bulkan sa Bicol, yung Mount Bulusan ba yun? Kandaon yung pumutok, pero meron din silang pinapantayan na isa pa. So, pag-pray po natin yung mga kababayan natin. Sige, pag-pray po natin yung kaligtasan nila, pati po yung kaligtasan natin lahat. Lalo na po sa mainit na panahon. So let's pray. Yes, Lord. Kayo po yung mabuting pastol. Sabi niyo po kayo yung mag-iingat sa inyong mga tupa. Kaya nahabilin po namin ang aming bayang Pilipinas. Lord, ingatan niyo po yung mga kababayan namin na tumas na, Lord, na pagtupak ng bulkan, na namin, recovery pa rin po sila. Maging, Lord, yung binabantayan po, Lord, na mukhang sasabot din na bulkan sa may katigulan. We pray, Father, covering. We pray, Father, God, save people. In Jesus' name. In Jesus' name. Tinataas din po namin yung aming bayan na sa susunod na 2 linggo po, 2 weeks from now, we will conduct our our midterm election. Tinataas po namin, kapayapaan po, maayos na halalan. Hinihingi po namin, Lord, God, righteousness sa gagawin pong exercise na yun ng pagboto. Tinataas po namin ang aming mga pinuno, magkaroon po ng katwiran, righteousness, magkaroon po ng kaayusan. At sinusuway po namin anumang assignment ng kaaway sa aming bayan. Lord, yan ba ay physical, yan ba ay spiritual? We pray, Father, that there be revival sa bayang Pilipinas na magkaroon po, Panginoon, ng pagtalikod sa paggawa ng samaan at kami po ay lumakad tungo sa katwiran, righteousness at kaayusan. In Jesus' name. Ngayon naman po, ipag-pray po natin yung ating church, no? Yung ating church goal, yung faith goals natin. Panginoon, patuloy po kami lumalapit sa inyo. Sabi niyo po sa awit, Kabanata 24, Psalm 24, the earth is yours, everything on it. Kaya hinihingi po namin yung portion namin, Lord, bilang church ninyo. Hinihingi po namin, Lord, isang venue, Lord, na accessible, safe, favorable, comfortable, Lord God. Kung saan we can grow as a church community at magiging pagpapala po kami sa paligid, sa komunidad na yun. Hinihingi rin po namin, sabi sa inyong salita, Panginoong Jesus, napakarami ng ani, pero kukunti ng tagapag-ani. Kaya hinihingi po namin, send more workers in the vineyard. We ask for more teachers, intercessors, pastors, hinihingi po na worship leaders, Lord, musicians, technical team, at lahat po ng kailangan para i-advance ang kingdom ninyo. Hiningi din po namin karagdagan mga financiers, Lord, para po magpondo sa mga gawain ninyo dito sa Taytay at sa mga karating na lugar. In Jesus' name. Pagpalain niyo po yung mga bukas loob na tumutulong at nakikipag-partner sa amin, Lord, dito at sa ibayang dagat sa pangalan ng Jesus. Hiningi po namin, Lord, let there be revival fire, Lord, sa mga pinuno na ngayon ay naglilingkod dito sa Church So Blessed Taytay. Lord, mula sa amin, ang pastor, pababa, Lord, sa mga ministers at mga leaders at heads. In Jesus' name. In Jesus' name. Hinihingi po namin, Lord, apoyan na po sila, Lord God. Hinihingi po namin, Lord God, bagong breakthrough sa buhay nila. Hinihingi namin bagong revelations, sa lahat bagong direction po sa ministry. In Jesus' name. At hinihingi din po namin para sa aming church family. Inatas po namin bawat pamilya dito sa Church So Blessed Taytay. Una po, covering sa mainit na panahon. Covering sa anumang karamdaman nila po ng mainit na panahon, kaso, sipon, Lord God. Sinusuway namin heat stroke in Jesus' name. Sinusuway po namin, Lord God, bigkas, Lord, at anumang maaaring dala nito mainit na panahon. Hantay niyo po ang bawat isa. Hinihingi po namin, Lord, bukod sa pag-iingat, hinihingi namin, Lord, ang pagdago at pagdangin ng bawat pamilya. Hinihingi po namin, Lord, tatagpuin sila sa kanilang connect group. Bigyan nyo ng lakas na loob at wisdom ang mga ama ng tahanan para pangunahan ang kanilang pamilya bilang spiritual leader. Hinihingi po namin, nalakasan niyo po yung loob ng bawat pamilya na ibahagi ang mabuting balita sa nangangailangan. Kamag-anak ba yan, kaibigan ba yan, kamanggagawa ba yan, kasama sa opisina, sa trabaho, klase, hinihingi po namin. At higit sa lahat, commitment po sa pamilya ng Church So Blessed Taytay.
Lord, kasama po dyan ang pagdalo sa mga gawain, Lord, at pag-participate, Lord, sa mga proyekto ng church na ito, Lord. At humingi namin, Lord, na maranasan po nila ang iyong kaputihan at katapatan as they participate and be committed, Lord, in your church family, Church of West Jesus. Tinataas din po namin lahat ng mga pastor, Lord, sa Church of West International, ang mga pinuno, mga member, in Jesus' name, Lord, hiningin po namin that there be revival at pag-iingat, Lord, sa bawat isa, maturity, Christ likeness. Covering po sa aming senior pastors, Pastor Ryan Pangilinan, kabilang si Ate Lolet, Pastora Lolet, maging talagang mga anak, si Chelsea, si Pini, at si Wesley. Ganun din po yung ibang mga overseers namin. Si Pastor Allen, healing and restoration po sa kanya, recovery, in Jesus' name. Ganun din po, Panginoon, si Pastor Diner, si Ate Rona, ganun din si Pastor Wes, si Pastor Grace, ganun din si Pastor Billy, sa Mindanao, at si Pastor Maggie, Lord God, in Jesus' name. Hindi po namin, Lord, pag-iingat, pagpapalay sa kanila. Salamat po sa pagkakataon makapanalangin sa inyo. Alam namin, Lord, ang aming mga sinabi, hindi po yan dumapo sa bili na tenga. It fell on attentive ears and able hands. Kaya pinakakatiwala namin lahat ito sa inyong mapagpalag ng manapamay sa mga Jesus. Amen. 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 Sige. Lapakan natin ang Panginoon. So, ilang paglilinaw lang sa announcement, kasi sorry, hindi namin i-forward kanina. Kasi tilak po si ate din sa iya. Salamat po sa prayer nyo. So, maayos na po siya na nagpapahinga sa bahay. Yan. So, mamaya mga kalalakihan po, 30 po, kita-kita tayo sa Dabang. Sino hindi nakakalam ng Dabang? Dito po yun, hindi po yung Dabang sa Angono, baka sa Angono po kayo magpunta. Dito po, mga kalalakihan po. So, mamaya, 2:30 hanggang 5:30, meron tayo pag-uusapan. I hope binasa niyo po yung Acts chapter 10. Kasi pag-uusapan natin paano po maging isang spiritual leader sa pamilya. Yan. Pag-uusapan natin. And, ito po, Connect Group. Kahapon, salamat. Para naman po natin yung mga dumalo, nag-anyaya, pinoromote. Alam niyo yun po yung isang pag-uusap sa amin namin. Kung may gawain naman po tayo, mag-anyaya po tayo. No? Masigasig po mag-anyaya yung ilan, pero mas marami po masigasig mag-anyaya sa labas. So sana po kasi ginagawa po natin yan para sa atin yan. Una sa atin yung pulang yan. Okay, so sana po mag-anyaya na po kayo kaya pumunta na hindi. Basta mahalaga po nag-invite po kayo. Yan. So the parents, no? So maki-coordinate na lang po kay Ate Lulu at Ate Helen mamaya. Okay? Tapos ito, ang ating outing ay sa darating na Sunday. Sabi mo, Sunday. Sunday. May 4. So, yan, may mga nag-canvas at ito po yung pinakamaganda ang offer na presyo. Basta halaga na in-offer po nila, may 2 libreng air condition room, no? Tapos may may karaoke, gano'n. At overnight po tayo kasi wala pong bukong. Ayaw naman namin mangitim po kayo. No, kaya overnight po tayo. Night swimming tayo. So yung mga gusto pong mag-swimming hanggang ganito oras din uwi, pwede naman po siya. Okay, pero yung gusto stay, pwede po hanggang kinabukasan. Doon na kayo manggaling o papasok ng pisina. So yan po ay alas 6 hanggang alas 5 kinabukasan ng linggo. Yan na po natin. Mga couples naman, kaway-kaway, yan na lang din po natin gawin yung ating couples date. Sunday pa na balik. So, kaya wala mo nang magsuswimming, tayo po muna mga couple sa swimming pool, hanggang matapos yung activity natin, biro lang. Nakatingin silang gano'n habang nagsasaya tayo, doon muna kayo, pagpahinyo kami. Biro lang po. So, sana po, sama-sama tayo. May minimum contribution po yan, okay, participation lang, 50 pesos lang po. Masyado po pong mahal, bababa po pa. Mahal po ba yung 50? Baka gusto yung gawin kong 49.95. Yes. Para makatipid kayo, para may discount. Pero meron pong participation na 50 pesos lang po. Okay? Kaya naman siguro yan. Mula ngayon hanggang linggo, 10 piso na. Sobra pa yung 70 pesos. Anyway, so outing and baptism. So yung mga hindi pa nagpabaptize, kaya po namin ibabaptize. Yung mga nagpabaptize, okay din po naman na commitment kay Lord. So, kailan yan? May 4. Hanggang May 5. May 5. Hanggang May 5, Monday. Happy birthday!
Next week pa, next Monday pa po yun. Aalis po kami agad alas 11. Di ba namin kayo ganun na rin. So, outing yung baptism. Sana po, magsaya po tayo. Ay, by the way, ito po ay sa Hanas. Hanas Resort sa may Binangonan. Malapit ka naman daw po. Lagpas po ng konti sa Pag-asa. Palakpakan niyo naman po yung mga nag-ocular. Yan, sila Ate Lorena, Kuya Ulysses, sila Ate Helen, si Ate Beth, at si Kuya Leo. Nauna lang po sila din eh. Nag-swimming nung Monday po ba yun? Nagano po sila doon. Nakakikita kasi sabi namin, maganda mag-night swimming para maiba naman. Okay? So May 4 po, May 4? Sana po, magpalista po kayo para alam natin kung ilan po yung ihahanda natin. Baka po kasi sumobra yung itutumbang baka eh. Kaya parang tamang-tama lang. Palista na lang po kayo kay Ate, siguro yung sa ko po kay Ate Beth, magpalista po yung mga sasama. Sila na rin, sa kanya na rin po kayo magbayad. Okay, ng 50 pesos. Pwede pong hulugan. Okay, pwede hulugan. Yan. Tapos, ito po, may bago pong activity, pero sa Mayo pa naman yan. Training po yung mga guro, ang magtuturo po yung ninang namin. Kasi po, i-award po dyan yung natin certificate. I-launch po dyan yung sinulat namin libro ni Ate Len. Ngayon po, author po na libro na God, Manners and Right Conduct, grade 6 at grade 8. So, dito nila i-award din, and then magkukunak na rin sila ng seminar. So, May 23 yan. So, mag-invite po kayo, teacher, may kilala ay teacher, Sunday school teacher. Okay? Okay, tayo po tayo para sa opening ulit. Nagdala si Ate Lo, tapos na yung opening, hindi mo lang po. Masyado kang seryoso eh. Sabihin mo nga sa tabi mo, masyado kang seryoso. Sa init ba ng panahon yan? Anyway, palapakan natin yung Panginoon. Pinakasaya ko kung seryoso kayo masyado eh. Nakalabas na po si Ate Len, nasa bahay na po ako natutulog ko. Kasi po, allergic reaction. So, alam niyo naman yung gamot sa allergy, nakakaanto. Kaya, yun po. Sinabi ko naman sa kanya, pupunta ba ako? Kung nalaman ko lang na may magsisermo na iba, palabunutan, yung mga magkukumpare, dahil marami na magkukumpare dito eh. Sabihin mo lang po. Basta kinakawalan tayo, okay lang po. Anyway, sige. So ganito, isang linggo after yung commemoration po ng pagkabuhay ni Jesus, isang linggo after po ng mahal na araw o Semana Santa, Holy Week, kumusta na kaya tayo? Lalo mo sa katabi mo, kumusta ka na ba? Noong taon-taon, we commemorate the death of the Lord Jesus, we commemorate the suffering and the death and the glorious resurrection. Pero after nun, what? Now what? Diba? Sabi nga no, anong tawag dito? Nagtatabi tayo. We set aside 1 week to be a holy week. Pero ang aking patiwari po, in my opinion po, it shouldn't be just a holy week, but a holy life. Hindi po sapat na isang linggo lang ang kabanalan, pagiging maayos. Dapat po, tuloy-tuloy po yung pagiging maayos. Holy life. At posible lang po yan kung yung kapangyarihan ng ating ginita, the power of what we commemorated flowed and made an impact sa buhay natin. Bali wala po yan kahit gano'n ka makapangyarihan kung hindi po yan nagkaroon ng impact, nagkaroon po ng steering sa atin. Bali wala po. Gagawin lang natin routine lagi yan taon-taon. Okay, next year po, maaga-agang pasok yata, Marso. No? Alam niyo ba yun, may schedule ng mga na-araw next year? Tinatiming, alam ko kasi nila yun, tinatiming po yan. Pero kahit na yan ay may schedule na, kung walang impact pa din yan at hindi tayo na-touch at nabago, yan ay isang routine lamang, taon-taon. No, yan ay isang pamamaraan lamang. Okay? Isang po sa mga nakagawian namin ni Ate Len na routine pagka Holy Thursday, pag nandun kami sa bahay, lumalabas kami, tinitingnan po namin yung mga namamanata, yung mga umakyat po ng antipolo. Nakakatuwa po yung kanilang sigasi, masasaya nila, no? Puno-puno po yung technique paakyat. Kaya lang mapapansin mo din, ano ba ito mga nag-garden, sasaya pa, kasi may mga shirts may garilyo, kasi may talagang parang outing, sinema makikita mo na kayo gano'n sa video. Not putting anyone down. Pero, yun eh, no? Kasi po, nakanata, alam nila, meron pong, may reward, may indulgence.
Pero ang tingin ko po, the greatest reward of that Holy Week is a life that is changed by Jesus. Sabi mo, change. Sabi mo, transform. Kaya po pag-usapan po natin, paano ba tayo binago? Kasi isa yung sa napag-usapan natin last week, di ba? Yan po yung kapangyarihan, yung ulit pagkabuhay ni Jesus, kung isang bagong buhay, isang buhay na yung Espiritu po ay nagkaroon ng regeneration, transformation, at sa lahat, nagkaroon po ng bunga, patuloy na pagbunga, patuloy na pagbabago at pagbago. So, kaya basahin po natin Acts chapter 2, verse 37 to 43. So ano yung nangyari sa Acts chapter 2? Yan po ay gugunitay ilang araw mula ngayon, ilang linggo mula ngayon, yung Pentecost, o yung pagbaba ng Banal Espiritu. Pero, bago dyan, nakakit muna si Jesus, nakakit sa langit. Bago siya umakyat, nag-bigay siya sa kanyang mga disciples, so kung na kayong umalis, antayin niyo yung regalo, o yung padala ng tatay, o ng Banal Espiritu, lulubugan niya kayo, at bibigyan niya ng kapangyarihan. Sabi niya. So, wag muna kayong umalis, antayin nyo. Kasi ang sabi ni Jesus sa kanila, go and you are my witnesses. Nagbigay po siya ng commission. You are my witnesses in Jerusalem, Judea, Samaria, and to the ends of the earth. Pero teka muna, antayin nyo yung bigay ng aking tatay. So dumating na. No, sa may upper room, 128. After po noon, ang nangyari, di nagkaroon ng breakthrough, revival, dahil sila po ay nagkaroon ng Banal Espiritu. Nagsalita sila ng sarili nila liwain, sabi ng mga tao, mga lasing, aga-aga pa. Pero siya, aga-aga pa. Mga lasing na. Sa kayo nagsalita si Pedro, hindi kami lasing. And then, hinarrated, in-empower siya ng Holy Spirit. Nag-sermon siya sa madaling salita. At kasama sa sermon niya, yung pinagdaanan ni Jesus, na siya yung hinuli, siya yung nagpakasakit, pinagkarapan, namatay, at matagumpay na nabuhay. Ito ngayon na nangyari after nun. When the people heard this, they were cut to the heart and said to Peter and the other disciples, "Brothers, what shall we do?" What shall we do? Anong gagawin natin? So natin po sila nung narinig. Tignan mo yung katabi mo. Sana ma-apektuhan tayo ng maririnig natin. Sana po linggo-linggo yun ang panalangin ko. Pag ginagawa ko yung mensahe, Lord, sana po maka-apekto po ito. Nakakatuwa po na kung meron pong isang bagay na nakakapagod sa akin po, ay yung anong sinagot nila yung tanong ko. Ano sinagot? Yung sinabi ko kayo, sinangusap. Sa panalangin ko po, mangusap. Dito nangusap, they were cut. Pero hindi lang basta-basta, they were cut to the heart. And brothers, what shall we do? Peter replied, repent and be baptized, every one of you, in the name of Christ Jesus, for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. The promise is for you and your children, and for all who are far off, for all whom the Lord our God will call. Diba? Para sa lahat. Verse 14. With many other words, he warned them, and he pleaded with them, save yourselves from this corrupt generation. Alam ko po, ito same pa rin sa panahon natin. We should save ourselves from the corruption that is happening around us. Those who accepted this message were baptized, and about 3,000 were added to their number that day. They devoted themselves to the apostles' teaching, to the fellowship, to the breaking of bread, and to prayer. Everyone was filled with awe, and many wonders and miraculous signs were done by the apostles. And Lord, we are blessed by your word. Bless us more. Let's pray. We thank you, Jesus, for your victory at the cross. We thank you, Father, for sending your Son, Jesus, first to reveal you to us, second, to redeem us, to reconcile us to you. And we thank you, Holy Spirit, na pinagayag yung palalo ng linaw, yung kahulugan noong aming kinumemory, ng aming gawinita, 1 week ago. Patuloy niyo pong binibigyan ng buhay, patuloy niyo pong bigyan ng pangyarihan sa buhay ng bawat isa sa amin. Your passion, death, and glorious resurrection ng aming Panginoon Jesus. And we pray, let that event, that one time big event, transform us sa panahon namin ngayon. Ito po aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige, palapakan mo natin ang Panginoon sa pagpilihan niya. Amen. At
again, sa year in, year out, Holy Week, year in, year out, Resurrection Sunday, year in, year out, mga sermon, tungkol sa pagkabuhay muli ng ating Panginoong Hesus. Pero alam niyo, pinakamaganda pong katibayan, sabi niyo nga katibayan. Kasi nga tayo ay sinabihan ni Jesus, you are my witnesses. Dahil po tayo ay witnesses, sa Tagalog po ay saksi. Ang saksi po siya nagpapatotoo, siya nagpapatunay ng kanyang nasaksihan, ng kanyang naranasan, ng kanyang narinig. Napakalaga po makita hindi lang sa pananalita, kundi sa buhay. Yun po yung kaibahan natin bilang saksi. Unlike po sa, alam niyo naman po ngayon, di ba, may dining-dining na kasi sa ICC. So may tatawagin mga witnesses. Tapos may darating tayo, inaabangan ko after ng election, yung big event naman sa Senate, ano po yun, yung impeachment trial. So may tatawagin din ng mga testigo. So kailangan nila magsalita tungkol sa kanilang saksihan at narinig para po i-reinforce yung gagawing paghuhukom, yung bibigay ng sentensya doon sa nasasaktan. Tayo naman po, ang ating pinagtutoo ay yung kaharian ng Diyos at yung ginawa ng ating Panginoong Hesus. Pero pinakamaganda po ng katibayan niya ay isang buhay na binago. And ito, alam niyo ba kung bakit ang dumami bigla ang tagasunod ni Hesus, maraming tumanggap, kasi nakita doon sa mga nagkikwento, halata doon sa nagkikwento. Tayo po kaya pag kinento po natin ang kabutihan ng sa buhay natin, halata kaya. Bukod po doon sa excitement namin, dahil si Claudia pa siguro, pag nagkikwento, ang buti lang sa buhay ko, praise God. Si Claudia pa, excited ka. May ganun lang yung talagang excited. No? Pero alam niyo, may isang bagay po na walang kaduda-duda na people to Jesus and His invitation, no, for a deeper relationship is a transformed life. At yan po yung ginawa ng mga tagasunod niya noon. Yung pong nakita na pagbabago sa buhay nila, okay, siya po yung isang mapakatinding proof na totoo nga yung sinasabi niya. Kasi noon, may fake news. Alam mo yung fake news na kumakalan ng panahon ni Jesus? Sa Matthew, binili ng mga pare ko sa langgal, sabihin nyo, ninakaw yung katawan niya. No, nung gabi, nakatulog kayo, okay, mag-alala, hindi namin kayo paparasahan, sabihin nyo, nanakaw yung mga pagkasunod niya. So, yun ang nagsisirculate, kaya walang laman yung kanyang libingan. Dahil ang fake news. Pero, pinag-aralan ko ng mga istorya niya, bakit kung may fake news, bakit dumami? At tignan niyo po willing yung mga tao na mamatay para sa kanilang pananampalataya. Isa sa mga naisip, dahil sa transformed life nito, totoo talaga yung pananiniwalaan nila kasi nabago yung buhay nila nung narinig nila. At alam ko, may mga istorya po tayo ng pagbabago. Kahapon lang, kasama na kami sila Kiechir, kasi ngayon, kumain po kami lang sa sa KFC after nung seminar natin yung sa Walter, ito yung transformation niya. Minsan, nagayong siguro kung nagpatotoo. Pero galing po sa ganitong buhay, na mabisyo, mainom, sigarilyo, minus sa pag-aaral, pero nung nakatagpaw ang Panginoon, tinayos ng Panginoon yung buhay. Okay, at yun po yung katibayan Kasi wala po magsimpa palagi, mag-participate, kung hindi nakikita sa buhay, kung walang binago, kahit kalikin. Yun man lang po na dati palamura, hindi na nagmumura, malaking breakthrough na po yun, unti-unti na po yun. Yung dating maramdamin, dapat hindi na maramdamin, sana yun po yung mga pagbabago. Okay? Kasi yun po yung napaka-convincing na katibayan tungkol sa pagkabuhay ni Jesus. Yun po, kaya maraming naniwala sa mga apostles. At sa panahon natin, ano po ba yung dalang kapangyarihan ng pagkabuhay? Siya nagbabago, nagka-transform. Hindi lang po yan nagbago ng bihis, kundi binago talaga yung pagkatao. Ang Greek word na tinanong metanoia, nagbabago. Para siya galing doon, pinuha yung salitang metamorphosis. Diba nung paano yung isang caterpillar ay naging isang paru-paro. Wala na siyang iba na itsura niya talaga. Hindi siya gumagapang, lumilipad na siya. Ganun din po ang mga taong binago ng Panginoon. So ano po ba yung pagbabago niyan na naranasan nung unang sumampalataya kay Jesus? At saan
maranasan din natin at pag meron tayong binahagitan. Unang bagay dito, makikita nyo, nagkaroon po sila ng pagsisiyasat ng puso, kaya nagkaroon ng conviction. No? Nagkaroon po ng conviction ng mga puso na nakikinig, kaya po tingnan yung sinabi nila, they were cut to the heart. In such a way na nagtanong sila, anong gagawin namin? No, anong gagawin namin? No, dahil yan, tinmento mo na si Jesus, pinahabot, pinatay, pinilibing, pero muling nabuhay. Ang alam mo lang naman niya, kaligtasan. Ang alam mo nga niya, bagong kaharian, pag-ahari. Okay? So, nagkikinteresado sila, and they were cut to their hearts. Dito, mga kapatid, makikita natin na exposure po sa salita ng Diyos, na pag-iinit po yung ating mga puso. Again, ano tayo again, I will always say this. Kaya po sana, we have our regular time with the Lord, in our quiet time. Hindi lang po pag-time of refreshing. Kundi meron po tayong personal na pagbabasa talaga ng salita ng Diyos. Bakit? Kasi, yung pong exposure natin sa salita niya, yun po yung nagpapaalam sa atin. Yun po yung gatong. Yun po yung lalong pumapaypay. Okay? Kaya po nalalamig po, check natin kung ako nalalamig sa kamay. Ito pinapalag ng magdasal. Ba't kaya ako tinatabad ng umating ng church? Ba't kaya tinatabad na ako ganito? Bakit kaya ganito na yung attitude ko sa ibang tao? Napakasakit lang magsalita. No? Baka po, no? Itong isang tingnan natin, yung exposure natin sa salita ng Diyos. Kasi if we respond to the Word of God, okay, it will set us on fire, it will change us. Di ba kung paano po yung posporo, di ba pag sinindihan mo di ba nagbabago dahil nagliliyab siya? Ganun din tayo din nag-aalam tayo ng Jesus, hindi tayo natutupok kung babago tayo. Hindi tayo natutupok kung babago tayo. Luke chapter 24, verse 32. O di ba, depressed yung mga sinubayan ni Jesus sa Emmaus. Yung dalawa naglalakad kasi namatay si Jesus. Meron pa naman silang meron silang expectation, so hindi naganap yung kanilang inaasahan. Sino rito may inasahan sa buhay, taas ng kamay, mas hindi naganap. Taas ng kamay ng sanasala natin dito. Mukhang matindi-tindi inaasahan mo. Lahat tayo, meron tayong inasahan, pero nangyari na-disappoint tayo. So anong pakiram? Ano yung initial reaction ng katawan natin pag nag-disappoint? Grupo. Ano yung initial reaction? Minsan hindi na natin nakikilala. Diyan ka pala. Minsan kinakausap tayo, tapos pag nahipas-pas na tayo, sinabi mo yun? Oo. Hindi natin napapansin kung hindi kumakalas yung sinasabi. Nagis kumakalas. So, pwede po, gano'n. Bakit pa gano'n ugali ko? Bakit ganito po? Nanlalamig na akong magdumalo. Nanlalamig na akong magkasa, magpapanalangin. Nanlalamig na ako at iba na yung aking pakapitulong sa kapwa. Would it be that we need to expose ourselves to the Word of God? Okay? So pag ganun po, the Lord will convict us. Iho. Gusto ko makausap ulit. Paano tayo kinakausap ng Diyos? Through prayer. Paano tayo kinakausap ng Diyos? Through reading the Word. Paano tayo kinakausap ng Diyos? Through circumstances. Pero maganda po dyan, yung salita ng Diyos. Yan. At ang mga tao po na walang conviction sa kasalanan o sa maling gawa, hindi po nagbabago yan. Kaya huwag po tayo magtaka, bakit gano'n ginagawa niyo pa rin? Kasi wala siyang conviction at hindi siya naniniwala mali yung kanyang ginagawa. Kaya mahirap po ito ang isang tao na kumbinsido tama ang ginagawa niya. Kahit na nakakasakit. Okay? Kahit na mali, pag kumbinsido yan na tama ang ginagawa niya, walang conviction na mali, hindi po magbabago yan. Balikan natin yung sa Acts chapter 2. They were convicted. Kailangan convict tayo dito. Malaki pala pagkukulang natin. Meron pala tayong kailangan gawin. So that pushed them, prompted them to respond. And how did they respond? Ito naman, isang bagay din na bunga ng transformation. So na-convict. Hindi po sapat na tayo ay na-convict lamang. Or magkaroon po ng pagtingin, ibang pagtingin na kailangan po ng bago. Napakalaga po, yung pangalawa po is magkaroon po tayo ng kilos. So yung mga kilos, or doon, response. The next response would be repentance. So ito yun. Ito yung panawagan ng pagkakataon na hindi ko po alam. May time po na ang panawagan sa atin, hindi repentance. Ang panawagan po sa
ibig sabihin po niya about face. Sabi mo nga, about face. Yan, Acts chapter 2, verse, ano tayo, 48 pa din. Sabi niya ni Peter, tinanong nila, ano gagawin namin? So, nakonvince sila. Di ba? Nag-apoy yung puso nila para tumungkol dun sa narinig nilang sermon ni Peter. Sabi ni Peter, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins. And you will receive the gift of the Holy Spirit. Dito may makikita tayo rito. Imposible ko pala tanggapin ang banal na Espiritu if we are living in sin. Ano po yun? Pangalawa, makikita natin dito, no, kailangan patawarin yung ating kasalanan muna. Kasi mahirap kung paghaluin yung malinis na tubig sa maruming baso. Iinom ba kayo? Lalagyan nyo ba ng tubig na malinis yung baso ng maruming? Opo. Naalala ko, may araw lagi sa akin sinasabi natin, kasi pag gumigising ko ako, gawin ko kung may inom ako ng tubig eh. May baso ko sa lamesa. So, gawin ko, sabi niya, baso na lahat na. Minsan nakikita niya malabo na. Ang labo na ng baso, hugasan mo kaya kasi hawakan mo gano'n, di ba? Minsan pupupunas sa pastor, tubig, pag gano'n. Huh? Parang may laman yung tubig ah. Ikaw ako sasabihin sa inyo, kanino, wala na, nilugasan ko na po yung baso, katayin po ako. Ang wala na lang po kaya, yung nanlang ni pastor, kwento ko po mamaya sa labas. Pero magmula po noon, titignan po ako, tugas nyo. Hindi pa Diyos. Ang Holy Spirit so pure, ang Holy Spirit power, hindi pa yan ilalagay sa sisigdan na marunit. Kaya kailangan po dito talikuran, baptize, and receive the gift of the Holy Spirit. Makikita po natin, repentance brings a change of mind and direction. Makikita po natin yan, makikita niyo po dito. Sabi nila, ano gagawin namin? Magsisi kayo. So, repentance brings a change of mind. It also brings a change of direction. Sabi ko sa Colossians chapter 3, since then, you have been raised with Christ, set your hearts on things above, where Christ is seated at the right hand of God. Set your mind on things above, not on earthly things, for you died, and your life is now hidden in Christ. So mga kapatid, dito makikita natin, may bago na po tayo, may bagong direction yung buhay natin. Narito na po. Alam ko, may kanya-kanyang pagkatao tayo nang nakatat po natin ng Panginoon, tinanggap natin siya bilang ng Panginoon at tagapagligtas. Nung siya po ay siguro natin yung buhay natin sa Kanya, nagkaroon ng pagbabago. May kwento kayo ng pagbabago, nakatikim. So kung yung dati maayos sa atin, hindi maayos, ngayon ayaw na natin. So kung yung dati natural lang sa atin gawin ito, ngayon hindi na, kasi nakita natin hindi na nakakalabot sa Diyos. No? Tapos iba na rin po yung pamantayan natin. Iba na yung standard natin. Yan. Iba na yung standard. Kung estudyante po tayo, maayos po ngayon na mag-aral. Di na namumopya. Di na namumumiko. No? Talapakan po natin yung mga estudyante. Nalala ko rin siguro. Dami po natin yung award. Ipalista nyo na po yung recognition Sunday po natin. Sino ba yung hindi tapos ang schooling dito? Kaya kung hindi tapos eh. Hindi pa tapos? May iwan ka pag nag-recognition Sunday. Then, antayin mo natin matapos para sabay-sabay sila. Pero yung mga nag-graduate na sa na moving up. No? So kung dati, ganito lang, kung dati honorable mention, ngayon honor na. Academic excellence na. Kung dati po, sa opisina, puro pula yung time card, kasi laging parang si Pastor ng pulang trabaho. Ngayon, laging ang aga, siya na nagbubukas ng kanyang opisina. Di ba? Kasi nabago po. Kung dati, pansinin niyo po are people drawn to you? Ibig sabihin, yung tao ba magaan ng loob sa'yo makipag-usap, magaan ng loob sa'yo lumapit, or parang malayo. Parang, matang naman. Yun, parang walang gusto lumapit sa'yo. Walang gusto tumapit. May ilang. Baka may ilang dahil nakaranas po ng masakit na pananalita o nakaranas po ng na-snap. Ngayon lumapit na. Diba? Kasi nagkaroon po ng pagtaliko ng pagbabago.
na ang dating mabuknutin. Sabi po ba yun? May time po na pinipento lang ng kapatid ko yun. May kung nagkikwento daw sila ng nanay ko, nakahiga sila sa kama. Narinig nila yung gate na bumukas. Alam nila, susi ko na yun. Diyan po yun. Hindi, tulog na tayo. Ginagawa sila ng tulog, tawa yung kapatid ko pag kinukwento. Narinig na nila, bumukas na yung pintuan ng bahay. Yan, tulog na tayo. Kaya ang ano pa po nakagawa ako kasi tulog ko yung kwarto. Para kung isip, kumano, pipits, tapos magbibigit, kasi tulog na. Hindi ko alam, pag sa ako lang pinag natawanan sila gano'n. Kasi mo gano'n, alam nila kasi magtatanong ako, kumusta araw nyo, gano'n. Kumusta yung benta, hindi mo kumusta rin naman. Pero siguro yung pamamaraan ko po noon ay mabagsik. Sabi ko, mabagsik. Kaya nga nung di ba, napalood niyo po yung video ng kasal, nagsasabi, kinat ko kasi pinorward ko. Ganda kasi nang sinabi ng kapatid ko dun eh. Sabi ng kapatid ko, salamat, na pinagkas mong kuya, kahit na masungit. Pinorward nung nandun tayo sa watermark. Yan. Pero yun po yun, yan dati. Ngayon, pastor, medyo na lang. Hindi na, malaki na po yung pagbabago. Sana kayo din po, tayo din po, lahat. Kasi yun po yung pagkalikot. Bakit? As the Lord struck our hearts, we are convicted, mali po ginagawa kayo natin ng bago. As the Lord moved us to respond, we respond. Ang response po natin ay pagkalikot. 180, hindi 360. Kasi pag 360, nakakahilo po yun. Di ba kayo nagtataka bakit pag mayroong dating umayos, may nag-backslide, mas malubha? Pansinin niyo po yun. Bakit pag may umayos, may bumalik sa dating gawin, mas malubha yung ginagawa niya? Kasi umikot yun nakakahilo. Kaya wala sa issue, kaya mas malubha kung gagawin niya. Physically, pero spiritually po kasi yung dinalayos ng demonyo, nagdala pa ng pitong bantata. Sabi ko sa Matthew. Diba? Yung pinaalis, babalik yan. Pag nakita ko, pwede tayo pumasok ulit sa buhay niya. Kasi may ginagawa siya, magdadala pa po ng kasama. Kaya napakalaga po ng isang pagbabago sa buhay. At magbago po ng isip, magbago ng direksyon. Sabi sa katabi mo, magbago ng isip, magbago ng direksyon. Yan. Tingnan niyo po sa Romans chapter. Bago yan, repentance po kasi may bago pong standard. Yung pag nagbago po tayo, nagbabago na po yung standard natin sa buhay. Yung dati kung okay, pag nakita natin na hindi nakakalugod kay Lord, hindi na po na okay sa atin yan. So kasama po sa standard yan, yung pinabasa, pinapalukod, pinapakinggan, ginagawa, ano natin hindi yan yung gusto ng Panginoon. Sa mga nag-deliverance po, di ba, nakita niyo sa checklist, dami na lang ito Isang bagay yan, kaya po ako nag-stay sa Church of Blessed noon. Kasi imagine guys, sabi ko, pag bumalik ako dito, mabalik ko mga ito. Sabi ko, gano'n, takot po ako doon. Kasi nabasa ko mga 7-5 yung sasama. Kaya nagbago po, nagbago ng standard, nagbago ng mga pinapang. Kaya dito yung mga bata, mga youth, okay? Sige, mag-anime kayo, pero pakikusap ko lang. Salain nyo naman yung pinapanood nyo. Pag nakita nyo kung may kademonyohan, may ukol, pagkukulat, okay, sobrang violente nga, medyo itabi-tabi na. Kasi ito na yung standard natin. Makahalaya, yan, di ba? So, tingnan nyo, Romans chapter 12, verse 2. Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is good, pleasing, and perfect will. Is good, pleasing, and perfect will. Ganito po ang pattern, ha? So, di ba, born again, nakundi. Hindi, nagkaroon ng repentance. Ngayon, labanan yan. Labanan. No? Kasi hindi papayag ng demonyo na mawala tayo sa kanyang pagkakahawa. Marami po siyang gagawin para tayo maakit bumalik. Isang bagay na maganda para tayo po ay tawag dito. Para po mapatuloy natin ang ating pagtalikod ay pagbabago po ng standard. Okay? Pagbabago ng standard. Pag nagbago po yung standard natin, yun po yung mag-iingat sa atin. Laban po sa influences.
Yan. Halimbawa po, kung halimbawa po, tumalikod tayo sa pag-yoyosi muna. Gawa tayong paraan para po lumayo muna tayo na mag-attempt ng mag-yoyosi o uminom. Diba kahit ako po sa inyo nun, nung ako po ay lumipat na, 6 na buwan po muna ako hindi ko ipagpunayan sa mga kaibigan ko. Kasi alam ko, pag nagaya sila, kung nakantsawan ako, baka bumigay po ako. Siyempre, yung hiya, hindi nga tayo, diba yung kantsawan, baka po bumigay ako. Kaya sa akin, 6 months muna, sige, magpapababad muna ako sa Panginoon. Magpapalakas muna, magpapaugat, para hindi agad mabuyo ng tukso, hindi agad mabuyo ng tansyaw. O di ba, may isang pag nakantsawan tayo, doon tayo naiiyak. Sa iyak natin, bumibigay tayo. Umaayon na tayo sa joke, great jokes. Umaayon na tayo sa mga alin natin ang panahon, o yung kakagaya na. No? Pero kung meron po tayong bagong standard, at nagka tayo sa standard na yun, malaki po yung possibility talaga na may insulate tayo. Kahit kung saan tayo, ay hindi tayo man-influensya. Okay? Kahit po yung testimony ko. Ngayon, nakikipagkita ko sa mga kaibigan ko, mga kasama ko dati. Nakikipagkita ko sila, nakikipagkita ko sila. Mga kamali ko kuya, kuya tawag na sa akin, Brad. Pero sige, ako sa break, sila birthday. Kasi hindi naman maligtalo. Sige, atin ako ng birthday, ha? Atin ako ng birthday. Pero, alam, inuman din. Isa lang ako sa hindi uminom, dahil sila umiinom eh. Saka hindi ko naman birthday yun eh. Di ba? Mahirap po pag birthday ni Pastor, inahaya ko sila, hindi maganda ako sa mga umiinom na sa mga umiinom. Ayun, iba yun, mali yun. Pero yung ako, hindi ko matidiktahan. Ano yung magagawa ni Pastor? Hindi ko lang ako. Tubig lang. Soft drinks lang. Tubig na lang kasi baka mataas ng blood sugar. Kumbaga, parang, sino nakapag-ulam na ng isda? Diba? Yung isdang yung isdang alat, tuna, yung sarap na, pampano, pampano, ano pa ba, kalakito, diba? Tinitiptahan mo pa ba ng asin? Tapos pag sinigang niya, di ba, ano yung meron doon sa may platito? Yung may sige, ano yung kalamansin sa patis. Ba't ganun? Eh di ba yung isda nakatira mo sa dagat yun? Buong buhay yung isda nakababad sa asin. Pero ba't naasinan pa pag niluluto? Kasi po, may kakayahan po siya na, hindi niya ma-absorb yung lahat ng alat ng dagat. Although may alat siya, di ba? Yung tahong pagka niluluto mo, kahit di mo na asin, maalat ng sabaw eh. Pero ganun eh, kung saan tayo babad, na-absorb natin. Pero yan eh, pag may bago tayong standard, kahit na nasa paligid natin, we have the capacity to be insulated. Now, if you want repentance to stick, manatili sa atin, ginawa natin pagkalikot, gumawa tayo ng parang para tayo may insulate sa influensya ng mundo. Kasi bukas, kasi nga papasok mo sa trabaho. O, di ba? Yung trabaho niya, iba't iba yung opisina mo. Iba't iba yung standard niya, iba't iba yung mamamarang mo. Paano tayo may influensya ng mga yan? Paano natin mababantayan ang sarili natin? One way would be, baguhin natin ang ating pamantayan. Sa paraan pa po, baguhin po natin ang ating direksyon. Baguhin natin ang ating direksyon. Baguhin natin ang ating standard, baguhin po natin ang ating direksyon, baguhin po natin ang ating yung pinahagagahan natin sa buhay. Kasi po, yung pong standard ng Diyos, siya po yung standard bagong pamantayan sa buhay ng tumanggap at nananampalataya sa Kanya. Amen? Palapakan po natin ang Panginoon. So yan, there is conviction. Mali ginagawa ko. If there's repentance, dahil mali ginagawa ko ulit, patawarin ko po. Bumabalik po ako sa inyo. Balik ko po. Lord. By the way, pasintabi po. Kung nagkakamali naman, huwag tayo magpabola sa demonyo. Kasi alam niyo ba, may bola ang demonyo. Okay? Nambubudol po yung demonyo eh. Tanong niyo, Pastor, paano? Kasi baka nabudol na rin po kayo ng demonyo. Ganito po siya magpupudol. Pinagsisiyaw mo na yan, ginawa ko. Tigilan mo na yan. Hindi mo yan kaya. Di ba? Kaya anong gagawin natin? Kapapudol naman. Tama ka naman. Sige na nga, makalapod na nga nito. Sige na nga, makainom na nga nito. Sige na nga, makapagmura na nga nito.
sige na nga, gano'n na lang, umaayon na lang kasi wala na akong pag-asa. May tawag po dyan sa psychology eh. Dahil po, tingin natin, wala na tayong pag-asa dahil nagkamali. Usually sa mga alcohol, sa mga industriya, yung mga humihito na pong inom, pagka nakain po sila, hindi sila nakapag-think, ay wala na akong pag-asa talagang ano na. Mamamatay na ang alcohol, tutuloy-tuloy na nila. Pag ganun po, ang Panginoon naman, sinabi naman yan sa Isaiah, sabi, hindi kayo, mag-usap tayo. Kung ano man yung pagkakamali mo, aminin mo lang, bilitisin kita. Saan po kayo nakakita na yung ating taong may atraso tayo, siya pa yung mag-aaya sa atin, hindi ka mag-usap tayo. Hindi ka mag-usap tayo, let us reason together. Reason. Kung ang kasalanan mo kasi gawin ng ganito, binibisin ko. Tapos sinabi nga ni John the Beloved, pag tayo po ay tapat na maghahayag ng kasalanan, aaminin natin, siya ay tapat din na patatawarin tayo, binibisin. Kaya wala po tayong gusto. Kung nabudol man tayo ng demonyo, dahil talagang may time na nandun tayo sa lowest point ng buhay natin, at walang sumakloro sa atin, balik lang tayo sa Panginoon. Sabi sa katabi mo, balik lang. Huwag bibitaw. Kaya nga po, panawagan ko sa atin sana po, tayo sa pamilya, magkumustahan naman tayo. Kumustahin natin yung bawat isa. Kami po natin, hindi namin kaya kumustahin lahat, pero mas maganda po, kung sa pag-kumusta po namin, yung bawat isa, kumustahin ko rin po. Magugulat po kayo, malaking bagay pala yung pinumustahin. Okay, tip lang po. Pag may pinaalala sa iyo pangalan ng Panginoon, may pinaalala sa iyo kumustahin mo na yun, pinapakumustahin ko sa iyo. Pinapapray sa iyo ng vision. Diba? Kasi baka kailangan. Sa akin po, pagka nagpo-computer ako, hindi ko parang sunugan. Sunod na goma, sunod na dahon. Ang gagawin ko, titignan ko muna sa bahay. Pag wala, nakakit-bahay din. Nagpipray na po sa pastor mo. Lord, siyempre, mga mahal sa buhay mo na Lord, mga kapatid, mga ilos, pamilya natin hindi, church mates na po. Lord, yung church po namin, yung church property po, Lord, sa Lyria. Then, kapitay ko na po yung pamilya natin. Lord, mga church soldiers natin yung kalinatahan. Ay, pag may nananakit, Lord, sino po yung walang kaabog-abog, sumakit, yun. Kung iniisip ko, walang kaabog-abog, nagka-allergy si ate. Sino ba yung nagka-allergy sa mga kapamilya namin sa church office? Iniisip ko po kanina yun, nakakamasikilap kami. Kasi wala parang kami nang kinain. Parang kami nang ininom. No? So, dapat dalawa kami doon. Weird. Kaya sabi naman ng doktor, napaka-allergic reaction. Nevertheless, yung po, repentance is important. Let us help each other sa ating walk. Alam ko po, lahat tayo po ay still work in progress. So, tulungan po natin ang isa't isa, magpaalalahanan po tayo na bago na yung standard natin, magpaalalahanan po tayo na meron tayo laging pag-asa sa Panginoon. Amen? So, yung sa katabi mo, love kita sa Panginoon. Yan. Sa kabila rin, love kita sa Panginoon. Yan. Kaya ito ingatan natin ang bawat isa. Okay, so ito na. Conviction, repentance. So, nag-repent ka. Napakalaga po para ma-maintain yung repentance ay yung buhay na may pagsunod. Obedience. Sabi mo, obedience. Ito po lang nakakalo nagsisi, pero hindi na sinusunod yung mga sinabi ng Diyos. Paano yung repent na niya? Paano yung repent? Hindi hinto yung kaka-repent kasi hindi nagiging obedient. Hindi nagiging obedient. Acts chapter 2. Tingnan niyo po yung epekto sa kanila. So, nakonvict. At ni Peter, di ba, repent and be baptized. So, nabaptize sila. Tingnan niyo yung nangyari. Verse 41 na po tayo. Lumayo na. Those who accepted this message were baptized, so they were obedient. Sinabi niya, be baptized. And about 3,000 were added to their number that day. Tingnan po sa 42. They devoted themselves to the apostles' teaching, to the fellowship, and to the breaking of bread, and to prayer. So may bunga po yung kanilang pagtugon. Ano yung bunga? Pagsunod. Sa atin po, ang laging kasunod ng pagtugon o response is obedience. Pagsunod po, ano yung pinagagawa ng Diyos. No?
And makikita po natin dito, ang katibayan po ng pagtalikod ay nakikita sa bunga sa ating buhay. Now, the fruit of our life is the proof of our repentance. Tandaan po niya, magkarayom siya. No, yung fruit na nakikita sa buhay natin dahil sa ating pagsisisi, yun po yung proof or katibayan ng ating pagtalikod. Totoo nga, tumalikod na siya. Tumalikod na siya sa masamang pagsasalita. Bakit? Kasi ang lumanin niya ng pagsalita. Hindi na siya pasigaw. Hindi na siya masakit magsalita. Ng proof. And then proof. Ay, totoo nga. No, totoo nga. Nagsisi na siya. Bakit? Kasi hindi na siya nanunod ng ganitong palabas. Proof. Ay, totoo nga. Nagsisi na siya sa pagbibisyo. Nagsisi na siya sa pagiging addict sa computer games. Bakit? Kasi nakikinig na lang siya ng naglalaro kahit nakita mong nanginginig na siya, gusto niya makilaro. Diba? Yun ang truth. No? Sabi po ba, bagong addiction yan, computer games? At hindi lang kabataan, ha? Hindi nakala natin, mga kabataan na. Hindi, may mga magulang din po na na-addict sa computer games. So, hindi po masama maglibag, pero pagka hindi na natin maitigil yan, at na-apektuhan niya yung functioning natin, baka po addiction na yan. Okay, so, ang proof ng repentance po ay yung bunga. Yung bunga na nakikita sa atin. Yung bunga. Ay, nagsisi na siya. Talagang ginagawa siya ng Panginoon. Bakit? Ano yung proof? Hindi na siya madamot. Okay? Okay, may papagbigay naman. Pero makwenta, mapanubat. Ay, ginagawa na talaga siya ng Panginoon. Bakit? Hindi na siya mapanubat. No, hindi siya mapanubat. Hindi na makwenta. Yan. Kumbaga parang pag tumulong, nagkakanambi siya. Minsan baliktad po yung tao no? Baliktad yung tao Pag tinulungan, nakaka-amnesia. Pero pag tumulong, talagang hindi makalimutan yung pagtulong, baliktad lang. Huwag natin makalimutan ang pag tayo tinulungan. At makalimutan natin kung tumulong tayo. Kasi yun nasa kamay ng Lord, siya na yung mag-ano. Ano ba nasabi yun? The experience by us, tinulungan ba kayo? Hindi dagdag kayo. Pero ganun po, bunga na pagtalikod sa Diyos, bunga ng pagbabago, tinanggap po natin. Alam niyo po sabi ni Jesus, itaas ko lang ako yung magka-attract ng tao. Ibig sabihin ba na magtatayo tayo po sa bahay natin? Maglalagay sa akin, siguro, maglalagay ako ng krus, Baka po pag uwi niya, mga tatay, hindi na nila yung bunga yung kaya maglagay ng krus. Hindi po. Taas po natin si Jesus sa buhay natin. Taas po natin siya sa pamilya natin. Paano natin siya itataas? Hindi lamang po through sharing the word, kundi pinakamahalaga po, through showing the fruit. Yung bunga po niya sa buhay natin. Ano po ba yung resulta? Dahil tayo po ay naging born again. Ulitin ko po ulit. Sana po tayo na born again na bago tayo. Hindi lang po tayo lumipat ng pagsisimbahan. Hindi lang po tayo nagpalit ng pupuntahan. Kundi nagpalit po tayo ng katauhan. Binago na tayo ng Diyos. Binago na tayo ng Diyos. Okay? At yung bunga kita sa buhay natin. Matthew chapter 3, tingnan nyo. So, nagbubog po yung ministry ni John the Baptizer. Na marami nagre-repent kasi kanyang pinipreach ay repentance. The message of repentance. So nakita ng mga pinuno, marami nagpapabaptize. Tama na, magbabaptize din tayo. Nakaking sa ng sermon. Sabi ni James, when he saw many of the Pharisees, yan po yung mga aral, and the Sadducees, coming to where he was baptizing, he said to them, "You brood of vipers, who warned you to flee from the coming wrath." Tingnan niyo po yung panawagan niya. Produce fruit in keeping with repentance. Produce fruit in keeping with repentance. Ibig sabihin po niya, yung dinideclare natin, o yung dinideclare natin na repentance, may bunga po yan nagpapakita tayo sa buhay natin. Ngayon po, tanong natin, ano nga ba ang bunga ng pagsisisi ko? Ano ba yung naging bunga niya sa buhay ko? At nagsisiyal ko ng kasalanan niya ko? Ano yung makikita niya ng bunga? Dahil pinalikuran ko. Ano yung makikita ng bunga? Dahil pinalikuran sa mga estudyante, ano yung makikita ng bunga? Dahil nagsisiyan ko yung pamumudigo. Kung nagsisiyan ko yung pagiging tama sa pagpasok, ano yung bunga kaya yung makikita? Sa mga nag-ahanap buhay, yung mga
Next po, our faith needs to be translated into a lifestyle. So yung bunga po, maging lifestyle po natin. Ulitin ko po, yung faith po natin sana maging pamaraan po ng pamumuhay natin. Maging pamamaraan. Tignan niyo po yung mga unang belief. Kaya po no wonder, ang bilis po ng pagdami, marami na-attract sa new way, the way, di na tawag po dati the way, yung bagong pamamaraan, yung faith nila. Kasi nakita sa lifestyle ng mga tumanggap. Sige, makita yung lifestyle nila. Ito po yung lifestyle po na nauna sa atin. All believers were together and had everything in common. Walang madamot. Selling their possessions and goods, they gave to anyone as he had needed. Mapagbalasaki. Every day, they continued to meet together in the temple courts. Oh, di ba? Committed. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts. Tignan niyo po yung bunga. Praising God and enjoying the favor of all people. And the Lord added to their number daily those who are saved. Nabago po yung buhay eh. Yung mga early Christians. Kaya yun po yung nag-attract sa mga pag-ano. Uy, okay, maganda kasi. Nabago yung buhay niya. Hindi na siya madamo. Uy, ano siya? Araw-araw nananalangin. Araw-araw nagpapasalamat sa Diyos. Araw-araw nagpupuli sa Diyos. Diba? Ito yung ma-attract doon. Alam niyo, one thing that attracted me to the faith, dati na-allergic po ako kasi dati po nag-share sa akin ang bubog stick po. Ewan ko, nakaranas na po kayo po share ng ganito. Paano ba ako sinaran? Ay, sa may lawag ako po sa mga gaan tayo. Tapos may lumapit sa akin. May nakawag, ano gusto ako? Siguro, nag-ano pa kung nakita ko ba ito. Tapos may lumapit. Lumapit ko ba? Ako, ano? Christian ako. Christian ka ba? Kung sinabi ko Christian, Christian din ako. At talaga, alam niyo naman, di ba, pag Christian, ano ko naman tanong, pag nalaman mo Christian na kausap mo? Saan ang church mo? Yun. Pag tinanong ako, saan ang church mo? Sinabi ko, church ko, ano ko? Alam mo, church naman talaga yun. Our Lady of Souls Parish. Di narinig yun. Ay, hindi ba Christian? Nagulat ako. Kasi pag nag-pray ako, hindi rin Father, Son, Holy Spirit, alam ko Christian ako eh. Alam ko, naniniwala ako sa Jesus Lord. Hindi ka, bakit? Hindi ka Christian. Alam mo ba, kapag mga big Christian, magpupunta sa impyerno, gano'n ako. Sabi yung style, condemning, walang love. Kaya pa ang tagal ko, bago ko na-burn. Dagdag pa natin po yung kamag-anak. Yung mga kamag-anak po kami mo na iba yung pamamaraan. Kaya po ako hindi po insulto pero pumasok ko sa bahay. May mga puyon. Kasi naranasan ko po masugatan dahil po eh. Napasok yung isa naman. Yung takot ako din. Ginagalang yung nire-ridicule. Alam ko po yung pakiramdam ng nare-ridicule po yung kanilang palataya. Kahit mali. Kaya hindi po ginagawa. Siguro maaaring po yan, no? Wala po akong sinabi na itapon, basagin. I let the conviction of the Holy Spirit tell you kung ano dapat itapon, kung ano dapat basagin. Yan. Hindi ko alam. Pero yun po, until that time, sa office, nangyayari po kung natin. Okay, meron pa nga po kayo natinan isang may natinan po, kaya dito huwag natin nakakawin may natinan po isang surveys. Alam mo kayo, pinupunta kasi kayo, magsisi na kayo. Ayaw na magpupunta sa impyerno. Alam mo kayo, dalawa lang yung bisita eh. So kami dalawa lang. Kami dalawa lang ibig sabihin. Kasi lahat sila member ng church eh. Di ba, alam mo na kayo lang kasi kayo yung bisita eh. Ito, hindi, wala kayo sa impyerno. Baguhin nyo na ang kasamahan nyo. Kasamahan nyo sa parokya. Ito karoon din naman mga kalakwang kapituhan ko. Pero hindi yun. Ano po yung nagkatarak sa akin? Nakita ko po yung room na nagkatarak sa akin. Nakita ko po, nagkadasal. Nakita ko po, pagpasok ko ng office, maaga lagi, yung office ko. Nakita ko po, pagpasok ko doon, nagkadasal ng Bible, manay. Nakita ko po, kung tayo mag-submit ng deadline. Yun po yung nagkatarak sa akin.
Kasi nga, talaga natin, the fruit of repentance is the fruit of repentance. Yun po yun. Kaya mga kapatid, ito po yung hamon sa atin sa no? In our response to obedience. The lives natin, mga buhay natin, our lives need to be aligned and adjusted. Yung mga unang Kristiyano noon, in-adjust po nila yung buhay nila. Ang sentro po ng buhay nila ay salita ng Diyos. Ang sentro po ng buhay nila pagsunod sa salita ng Diyos. Again, ulit-ulit ito po. Ang sentro po ng buhay natin ay pagsunod sa Diyos. Tayo po sa Church of Blessed, ang sentro po ng buhay natin is to walk in God's love and to share that love to others. Paano tayo makakapag-share ng God's love kung hindi po tayo lumalakad sa love ni Lord? Paano po tayo lalakad sa love ni Lord kung hindi po natin alam kung anong love tayo? Or kung sino ba yung magbibigay ng love na yun? Kaya yun po yung panawagan ko sa atin, be-involved po. Connect po. Be-involved po. Bible study, be-involved po. Prayer meeting, Sunday service po. Gusto po natin tuloy-tuloy yung paglato at paglato. Para hindi po tayo malindan. Ito po, bago ko tapusin o side trip lang. Sino po yung nakapakinig ng time of refreshing Huwebes? May kinwento po ako noon. Kasi hindi po lahat na nag-share, mga tamang lingkod ng Diyos. Okay? So yun nga, nung pauwi ko ako ng Huwebes, meron ako lang sa lubong, nakakapit bahay. Hindi pala masisang pastor ng pala. Lagi akong binabagin, pastor, bigyan ko. Bigyan ko. Asawa ko yung kapit bahay namin yung hindi ata siya parang med assistant kasi minsan nakasipagos yun. So, daladala ko yung pagkain ng pusa sa kanya niya yung lalagyan ng tagli. Kasi ano po yun? May tatanong ko ako sa iyo. Sige. Kaya yun. Kasi may puso ni Mon sa amin yung natin yung pero doon lumapit sa kanyang mga kabataan, natuwa naman daw siya kasi napakamasigasi daw mag-share. Praise God, mag-share. Ang problema, nung nag-share sa kanya, pinasa siya. Christian po. Christian pala kayo. Very good po, kami Christian. So, naniniwala po ba kayo kay God the Father? Ano po, naniniwala kay God the Father. Kay God the Son, kay Jesus, po naniniwala ko sabi ng kapitan. Kay God the Holy Spirit, po naniniwala ko. Praise God. Pero alam niyo ba, kay God the Mother? Ano siya? Kay God the Mother. Ang in-expect ko po doon, sasabihin nila, yung nanay ni Jesus. Kasi yun naman ang katana ko. Hindi po siya, hindi siya kasama sa Pilipinas. Pero may pinunod na Bible verse, Galatians chapter 4, verse 26 o 27, yung Jerusalem, my mother. Kulat ako nung, basahin niyo po ito, pastor, ha? Sige po. Hindi ko dala yung cellphone kay, alam niyo, natuto po ako sa Lord, mag-memory verse na ako. Para alam ko. Kasi dahil kung mag-memory verse na pag-usap ko eh. Sinabi niya, nagpakasin natin yung verse, mag-manda, hindi ko yung pastor. Nag-iit si pastor. Ako alam ko na sabihin, hindi ko alam kung saan ginawa. Pero ito po, ano ba yung gusto kong ipunto? Tingnan niyo po yung mga punong tingnan niyo po yung talagang pamamaraan. Every day, they continue to meet together. Ano pa? They devoted themselves to the apostles' teaching. Napakalaga po yun, yung pag-aaral. Napakalaga po ng pag-aaral natin ang pagsasalisik ng salita ng Diyos at pag-a-apply po sa buhay natin. Pag mali po, yung pag-unawa, mali ang magiging pag-apply. Okay? Sayang po yung obedience eh. At nangilayan po ko doon. So, alam mo naman si Gassit nila, mas mali yung pumila. Mali yung teolohiya. No? So, ano pinahangin sa atin dito? Please na po, magbigay ng panahon. Basahin sa salita ng Diyos. Humingi ng pangunawa sa mga Espiritu. At may kalabuan, tanong kay pastor, pwede po ba yun? Tanong nyo. Magtanong, hindi po masama magtanong kay pastor. Meron po gusto, di ba may programa, magtanong sa kanya. Meron na kanina, ginagalit po. So, ganun po, our obedience will be influenced by our understanding of God's Word. Okay? Kaya po siningin yung kwento na yun. Kasi i-adjust po natin yung buhay natin sa ating pinaniniwalaan na dapat. Kaya po, pag may nag-aaral ng alak na kasi may ibang denomination o kaya uminom, hindi po uminom. Bakit? Kasi ang paniwala namin, alcohol
yung mas malaking pagbabago po, praise the Lord. Praise the Lord. But we need to be transformed by the resurrection of Jesus. Kung paano po na-transform yung mga unang nakinig, yung 3,000 nakinig kay Pedro. Nung narinig nila yung pagkabuha, yung pagkamatay, walang pagkabuhay ni Jesus, they were struck in their hearts. And they responded. And after they responded, they obeyed kung ano yung sinabi, kung ano yung napuputos, kung ano yung nasusunod. Kaya tayo po mga kapatid, sagutin natin itong tanong na ito, no? Ano kaya yung mga standards na maaari natin palitan sa buhay natin? Dahil nakatagpunan natin ang Panginoon. At dahil tumalikod tayo sa dati natin ginagawa. Malaki po ang chance na we go back kung sa tinalikuran natin if we will not set a new standard sa buhay natin. Okay? At paano kaya natin maiaalay yung buhay natin sa kalooban ng Diyos? Magkadugtong po yan. Kaya kami standard para maialay. And the standard should be God's standard. Amen? Palakpan natin ang Panginoon. Tayo po tayo lahat. Let's pray. Let's pray. Papasalamat po kami, Heavenly Father, faithful Father. Thank you for your love sa amin. Yung love na hindi po pinagkainig sa iyong anak, si Jesus. Na binigay mo po para po siya makasakit, matay, at maliwag buhay. Para sa amin po. Para sa katawan ng aming kasalanan, para po iayos ang aming relasyon sa inyo. Ano po, kami po ay mapabilang sa inyong pamilya. So that we can be part of your family. Sabi nga, John chapter 1, to those who believed him, to those who received him, he gave them the right to become children. Kaya po kami, representing your children, mga tumanggap po sa inyong anak na si Jesus bilang mga tagapagligtas. Nawa po, Lord, yung kapangyarihan po ng kanyang muling pagkabuhay will always result in conviction. Kung meron pa po kami mga areas na hindi pa po naisuko sa hari ng mga hari, isuko na po namin. Yung pong area na yan, yung buhay namin. Yan ba ay pananalapi, yan may relasyon, yan may pag-aaral, yan may paghahanap buhay, yan ba ay pananalita, pag-iisip, pagdama, ang damin. Ano po yung areas na yan na hindi sakop ni Jesus, isuko po namin. At talikuran po namin kung ano bang hindi kalooban ninyo, kung ano bang hindi nakaka-align, whatever is not aligned with your purpose, with your will, Father. And Lord, we just ask for obedience. Teach us to be obedient. Teach us to be obedient. Gaya po ni Jesus na aming Panginoon, sabi nga sa Philippians, He was obedient. Naging mapagsakop po siya, nagpasakop siya at sumunod. At yun po, pinakita po niya sa Garden of Gethsemane. Sabi niya, hindi ang kalooban ko, hindi kalooban yung amang niya. Siya po yung aming modelo, siya po yung aming pinapanalita. Nawa Lord, makita po sa amin yung pagsunod na yun. Yung pagsunod na kahit masakit, yung pagsunod na kahit mahirap, gagawin po namin. No matter how difficult, how hard that obedience might be. Ano man ang cost, whatever the cost of that obedience might be, Lord, susunod po kami. Susunod po kami. Right now, sa iyo pinaupo, kinakatuyan, eyes closed, heads bowed. Lord, we just ask, remind us, ano po ba yung mga pagsunod na hindi pa namin ginagawa sa inyo? Ano po ba yung mga pagsunod na dapat na namin gawin? Sa mga anak, yan ba yung paggalang sa aming mga magulang? Yan ba yung pagpaparangal sa aming mga magulang? Sa mga magulang naman, yan ba ay pagrespeto sa aming mga anak? Sa mag-asawa, yan ba yung pagmamahal, pag-respeto sa aming asawa? Or, hindi nyo pa ba sakupir ng aming pananalapi? Hindi nyo pa ba sakupir ng aming oras? Kaya po, nililimusan lamang namin kayo ng oras. We give you a portion, just a tiny
In Jesus' name. Amen. 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 Okay,